Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikatlong kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang paglalakbay ni Don Pedro mula sa mga saknong 46 hanggang 80. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Matapos malaman ni Haring Fernando ang lunas sa kanyang karamdaman mula sa isang mahiwagang ibon na tinatawag na Ibong Adarna, agad niyang inutusan ang kanyang panganay na anak, si Don Pedro, upang hanapin ang ibon at dalhin ito sa kaharian. Kaagad tumalima si Don Pedro sa utos ng hari at naghandang maglakbay. Naglakbay si Don Pedro patungo sa Bundok Tabor, ang lugar na tirahan ng Ibong Adarna. Sa kanyang paglalakbay, maraming hirap at sakripisyo ang kanyang dinanas, mula sa gutom, pagod at pangungulila. Dumating siya sa isang mabatong landas na halos hindi niya kayang akyatin. Nang siya ay napagod, napilitang magpatuloy si Don Pedro, iniwan ang kanyang kabayo at naglakad na lamang pataas ng bundok. Pagdating sa Bundok Tabor, nakita ni Don Pedro ang punong Piedras Platas, isang puno na kumikislap at natatangi. Doon niya hinintay ang pagdating ng Ibong Adarna. Habang pinagmamasdan niya ang puno, siya ay nabighani at hindi na malayan ang pagdating ng ibon. Nang dumapo ang Ibong Adarna sa sanga ng Piedras Platas, nagsimula itong umawit. Inawit ng Ibong Adarna ang 7 kanta, habang 7 beses din itong nagpalit ng anyo, bagay na lalo pang nagpatamis sa kanyang pag-awit. Habang umaawit ang ibon, si Don Pedro ay unti-unting napaidlip sa kanyang pagkakahimbing. Hindi niya namalayan na matapos umawit ng 7 beses ang Ibong Adarna, ito ay nagbawas at ang kanyang dumi ay tumama kay Don Pedro. Dahil dito, siya ay naging isang batong buhay na hindi na makagalaw. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Inutusan ni Haring Fernando si Don Pedro na hanapin ang Ibong Adarna upang ito'y makapagpagaling sa kanyang karamdaman. Si Don Pedro ay naglakbay ng mahaba at malayo, nagtiis ng gutom, uhaw at pagod upang marating ang kanyang destinasyon. Sa kanyang paglalakbay, namatay ang kabayo ni Don Pedro kaya't kinailangan niyang maglakad papunta sa bundok. Natagpuan ni Don Pedro ang Piedras Platas, ang punong tinitirhan ng Ibong Adarna. Sa kasawiang palad, natuluan ng dumi ng Ibong Adarna si Don Pedro at siya ay naging bato. Mga mahahalagang tauhan. Don Pedro, ang panganay na anak ni Haring Fernando, siya ang unang inutusan na hanapin ang Ibong Adarna upang pagalingin ang kanyang ama. Ibong Adarna, isang mahiwagang ibon na ang awit ay nakakapagpagaling ng mga sakit, ngunit ang dumi nito ay may kapangyarihang gawing bato ang sinumang matuluan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kwento ay naganap sa kaharian ng Berbania at sa Bundok Tabor, partikular sa puno ng Piedras Platas kung saan matatagpuan ang Ibong Adarna. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Iginayak, inihanda o inayos, matahak, marating o mapuntahan, marahuyo, mabighani o maakit, mayamungmong, sariwa o malago, nanubok, sumilip o nagmasid, paglalayag, paglalakbay sa dagat o pagbiyahe, sinisipat, tinitingnan ng mabuti o sinisiyasat, tumalima, sumunod o tumugon sa utos. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang tunay na tapang at sakripisyo ay ipinapakita sa harap ng mga pagsubok at hirap. Hindi madaling sumuko ang isang tunay na bayani. Minsan, kahit anong pag-iingat ang gawin, ang kapalaran ay hindi palaging nasa ating panig. Mahalaga ang pagiging mapagmatyag at maingat sa bawat hakbang. Ang pagkamakasarili at labis na ambisyon ay maaaring magdala sa tao sa kapahamakan. Ang pagkakaroon ng tamang intensyon ay mahalaga sa bawat gawain. At diyan nagtatapos ang ikatlong kabanata ng Ibong Adarna, ang paglalakbay ni Don Pedro. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.